Uuwi na naman, pero bago kami umuwi ngayon, dadaan muna kami dun sa shop kasi nanghingi kami ng ground beef kay boss. Wala na kami sing stock ng ground beef eh. Sayang din, sabi nga ni Johan. Sayang din kasi kung bibili kami ng ground beef sa superstore, $10, $12 din yun. Ay ang isang lutuan nun, makakakain ng halos isang buong pamilya nga makakakain na. So at least may stock kami sa rep, and at the same time pag nakalabas ako, pwede kong madalan yung mga yung mga nangihingi nating ilang kababayan na talagang walang masyadong inooras. So magtatapos lang kami dito, then pupunta kami dun ngayon sa shop. Ano ng ground beef? Oh, ayan. Ayan tangke, kukunin na. Ano ng gatas? Pick up ng gatas. Ayan na si Kalbo. Oh, ayan yung dalawa. Sibil, no? Ay, lagyan mo doon pre para malapit. Kaya pag pupunta kayo dito sa farm, ayun, may mga pa-ali-aligid na aso. Kaya huwag kayo basta-basta pasok ng pasok dito pag magpapasa ng resume. Baka malapa kayo niyan, no? Yan, no? Nangangagat yung mga yan. Anybody home? Hello? Anybody home? So ito yung shop nila, boss. Anybody home? Anybody home? Oh, wala ata sila. Ito yung mga pag nagme-maintenance sila ng mga truck ng dairy farm. Ha? Oh, nakita ko yung mga pusa diyan. Oh. Dalawang pusa diyan. Yung itim tsaka yung gray. Itim at saka yung gray. Ang gaganda ng mga pusa dito. Ayun, ay sa dulo yung pusa, oh. Ito yung rep, oh. Yan. Maka tayo ng ground beef. Napakarami niyan. Ayan, oh. Ha? Ang dami niyan, oh. Sobra. Ayan pa. Oh, sobrang dami. Dami namin nakuha. Ayan, oh. Tig-isang box kami ni Joas. Iuwi muna namin to. Kasi lalagyan namin sa freezer sa bahay. Inuwi muna namin sa bahay yung mga ground beef at saka actually hindi lang ground beef eh. Kumuha din na kami ng mga steak at saka ng mga sausage. Yun ang gagandahan lang talaga dito. Kahit pa paano kakalibre kami ng mga ganyang ground beef. Hindi mo na bibilhin. Kaya pag minsan may mga nangihingi sa akin na kababayan natin. Tapos sasabihin sa akin wala daw silang masyadong ipinapasok, kulang yung oras nila kasi nga daw mahina yung kumpanya na pasukan nila.
Kaya talagang hindi na natin para ipagdamot, libre naman natin nakuha eh. Kaya pinamimigay ko na doon sa mga kababayan nating iba. Pero minsan nagtitira din ako kasi nagluluto minsan ako, gumagawa ako ng embutido. Kaya mga ganyan. Then minsan gusto kong mag-isa man lang ng na lalagyan ko lang ng tomato sauce tapos carrot saka patatas, okay na. Kaya malaking tipid talaga. Ang dami na naman namin ang stock na ground beef. Actually, hindi lang ground beef yung kinuha namin eh. Meron pang mga steak, tsaka yung mga ribs. So okay na yun. Plano ko isasahog ko sa munggo, tsaka sa gulay yung iba. Tapos yung ground beef, gagawin naman na ulit nating embutido para stock sa rin. Kaya kahit pa paano, malaking save din talaga. Kaysa bibilin pa namin sa superstore. Imagine $12, $10 din yung isang pack na ganun. So sa dami nun. And at the same time, pag may mga tropa tayong nanghingi, pamimigay din natin. Kaya dun sa ibang nagsasabi na mababa lang daw yung rate namin, okay na po yun. Kahit pa paano, may nababawi naman kami dito. At saka dito, kahit pa paano, susuportahan kami ng boss namin sa lahat ng kailangan namin para sa PR application namin. Yun ang kagandahan dito. May nagtanong nga pala nung minsan, may nag-comment, sabi, "Sir, if ever bang makuha mo yung permanent residency, may plano ka bang umalis dyan?" Sabi ko nga po, hindi ko po isinasara yung yung desisyon na pwede, posibleng ganon. Pero hanggat maaari, mag-stay muna ako dito. Kasi tinulungan tayo nung boss natin eh. Pero sa totoo lang, if ever matuloy man akong umalis dito, kailangan akong maghanap ng kapalit na ipapalit ko sa amin. Kailangan, hindi mababakante ito. Ganun po kasi yung dinat na namin dati dito. Bago sila umalis, mga na-PR na yung Pinoy, naghanap sila ng kapalit, which is kami nga yung nakuha. Kaya namin nakuha itong trabahong to. So mangyayari, ipapamana din namin itong trabahong to dun sa mga kapwa natin Pinoy, kababayan na naghahanap ng trabaho. Nag-o-offer naman po ito ng LMIA, pero kailangan may kapalit. Yung kailangan aalis na kami. Maghanap muna ako ng kapalit na ipapasok ko dito na mag-i-start na rin kagad. Minsan may nag-message sa akin, may natawag. Sabi nga niya, "Sir Purge, pag na PR ka na dyan, may ino-offer silang mga trabaho sa akin. Custodian, tapos marami, may mga kung ano-ano sinabi eh. Kaya ilang subscriber ko yung nakipagtawagan sa akin gabing-gabi na yun eh. Sabi ko, salamat po. Sabi niya, sabihan mo ko, kontakin mo ako pag gusto mo ng lumipat pag na-PR ka na. Sabi ko, salamat po, kahit pa paano. May mga ganun tayong offer na natatanggap. Kaya sabi ko, tsaga-tsaga lang na. Darating din yung araw na hindi natin hawak eh, at least may ginagawa tayo. Hindi naman tayo habang buhay na dito sa farm. So hopefully pag dumating yung araw na yon, decided na talaga ako kung ano yung gusto kong trabaho na lilipatan. Oh, lipat mo na, full tank na. Good job. Dami niyan. Ito sa akin? So naiayos ko na yung mga ground beef namin. Actually hindi lang ground beef eh. Kaya punong-puno Ito halos lahat puro ground beef to. Then itong isa ay puro yung mga steak at saka mga roast beef. Sobra, ang dami nitong to. So stock na namin 'yan. And then puno pa din ako itong mga nasa kabilang side. Akin din to, may tilapia, may galunggong, may manok, may So ngayon, dahil umay nga ako sa karne, itong tinapa, ang the best. Galing Pilipinas pa to. At saka itlog. So nagluto muna ako ng itlog. Then, ito yung gawin kong breakfast ngayon. Kasi kagigising ko lang, wala akong pasok. And then, yung mga stock kong dala na tinapa at tuyo, nasa taas, doon ko na muna inilagay kasi may freezer din ako doon at saka meron din akong isa pang rep, bali dalawa. Stock ko na siya so mga susunod na buwan. So ito yung isang reason kaya hindi ko masyado namimiss yung mga pagkain Pinas kasi ang dami ko namang stock. Kaya kagaya ngayon, ang breakfast ko is yung tinapa at saka itlog. And then may sisig ako na ground beef.
gumawa si Johans, binigyan ako ng ground beef. May mga stock din ako dito sa loob ng rep na mga ano na ginawa ko na para kahit pa paano init na lang ako ng init. Yan, kagaya nito, meron ako mga embutido nakalagay na sa loob ng rep ko para microwave na lang ako ng microwave. Kasi malaking bagay talaga yung mga nakukuha namin libre dito, kagaya ng itlog, tsaka ng baka. Ayun, may nakuha akong steak kanina, dinepros ko na. And then dito naman sa isa ko pang rep sa baba, ang dami ko pang stock dyan. Ito, puro tinapa pa to. Yung laman ng mga pinaglagyan ng ice cream, tinapa. And then dito sa kabilang side, tuyo. Napakarami ko pang stock. Kaya hindi ko siya namimiss masyado yung mga pagkain Pilipino. Kasi ano, sa mga susunod na buwan, siguro I think abutin pa to ng hindi lang 6 months siguro sa akin to. Sobrang dami pa. Then yung mga ground beef ko naman, ginagawa kong embutido, ginagawa kong spaghetti. Sabi nga no iba, parang nananaba daw ako dito. Talagang mananaba ako dito kasi lagi akong food trip. Kaysa naman labas ako ng labas, mapapagastos pa tayo. Siguro mamaya lalabas lang ako, bibili lang ako ng ilang pang bulalo. Kasi gagawin kong bulalo yung mga baka diyan. Para kahit pa paano, stock na namin. Ginagawa ko po kasi dito para mas makasave ako. Hindi ako labas ng labas, kain ng kain sa labas. Pero minsan tinitreat ko na may sarili ko. For the whole week na magtatrabaho ako, may laman na yung rep ko, magluluto na ako ng mga 2 hanggang 3 putahe. Para kada uwi ko, microwave na lang para palitan. Hindi naman yung isang putahe lang nakakasawa din kasi kapag everyday yun ang pagkain mo. Kaya para dun po sa mga nagtatanong sa akin, kasi may mga nababasa po akong comments. Sir, ano po bang magandang occupation na pwede naming i-grab pagdating dyan sa Canada? Kasi mayroon pong mga offer daw sa kanila na ganitong trabaho. Ang gusto daw kasi nila yung medyo ayos daw yung oras, hindi nawawala ng trabaho. Kasi may mga nababasa daw sila at nakikinig at yung mga kakilala daw nila na walang inooras. Ito po base lang sa experience ko. Hindi ko naman po nila lahat kasi iba-iba din po depende sa province. Ayoko po kasing i-generalize. Meron po kasi, sa karanasan ko po dito, may mga trabaho po talaga dito walang inooras. Kagaya ng iba nating kaibigan, kakilala na nasa fish factory na may times na ang haba nung day off nila. Minsan 3 days, 4 days. Tapos yung oras nila kakonti. Kaya mababa yung sinasahod. Hindi ko naman po nila lahat. Yung pong mga namit ko. I don't know, yung iba. And then yung iba naman pong nasa farm na chicken catcher, na may time po talaga na wala silang pasok, walang inooras. Kasi minsan nagkakaroon ng napepeste yung mga manok, tapos wala silang inooras kasi nga, naranasan ko galing po ako doon. Minsan 2 hours lang, papasok kami ng alas 7, tapos babiyahe pa, tapos start ng oras nun 8. So 8, 9, 10, 11, nasa bahay na kami, 2 hours lang. So 2 oras na kami nagtrabaho, wala kaming orasin. So anong nangyari, nasabi lang kaming nasa Canada. Yun po yung naranasan ko doon. May time naman na 17 hours, 18 hours, papatayin ka na halos wala ka ng tulog. Pag uwi mo, parang iidlip ka lang ng 2 oras, tapos papasok na ulit. Kaya hindi balanse. Parang sabi nga may 2 weeks kami na walang sahod halos. Tapos ang mangyayari, tipid na tipid. Tapos yung susunod na 2 weeks talagang papatayin ka naman sa oras. So parang hindi balanse. Yung iba naman po, kagaya ng ibang kakilala ko na nasa construction, na kapag nagwi-winter na, wala na silang pasok. Kaya ang nangyayari, wala sinasahod. Kasi nga, especially yung kaibigan kong nasa roofing, pag umuulan na, wala na silang pasok, tatawagan sila, cancel yung pasok. Kasi nga, hindi sila makakapagbubong na ulan. Lalo na kapag winter, hindi sila, makapagtrabaho, kaya wala din silang pasok. And then, may ilan akong subscriber na nag-message sa akin. Actually, mga galing din ton Taiwan. Start nung November 15, hanggang January 15, wala silang pasok. So, kinumpute ko, 3 months silang walang pasok. Even ako nagulat kasi yung company, ang laking company nun dito sa Canada. Sabi ko nga, even sa Philippines, kilalang company yun. Kaya sabi ko, 3 months kayong walang pasok. Bakit? Shutdown daw sila kasi ganun daw talaga yung yearly. May maintenance sa buong company na ganun. Sabi ko, ba't ganun kahaba? So, paano ang kita nyo? Wala daw silang kita. Wala daw silang may padala. Kaya sabi ko, lumalabas ba kayo, namamasyal kayo? Hindi daw sila makapamasyal kasi nga wala daw pera. So, ang nangyayari, doon na lang sa palipaligid, nagpipicture-picture na lang sila. Then, nakikita ko, nababasa ko yung mga, nagko-comment. Sabi nga sa kanila, wow, sana all Canada. Di, minsan nagka-chat kami. Sabi ko nga, anong sabi mo doon sa mga nagchat-chat sa'yo na sana all Canada? Sabi nga niya sa akin, naku, kung alam nyo lang, wala kaming kinikita. 3 months kaming walang sasahurin. Kasi nga, nag-try daw silang mag-apply ng EI, kaya lang, hindi naman daw sila, na qualified.
Kasi nga daw applicable lang daw 'yon sa open work permit. Since sila ay mga close working permit, so hindi sila qualified para makapag-apply ng EI. So imagine 3 months kang walang sahod, what if may pamilya kang umaasa sa Pilipinas and may mga bills kang kailangan bayaran? Talagang ang hirap. Kaya talagang masasabi ko, iba-iba po yung sitwasyon ng mga dumarating dito. Ang totoo niyan, marami naman po akong makakilala ditong nasa farm na yung mga pinag-aralan nila, yung iba kalimitan engineer, merong IT, merong nasa hotel dati, then grinab nila yung mga farm jobs. Meron ng mga manager sa Pinas pero nasa farm jobs po dito. Ganun po talaga, kailangan flexible tayo. Hindi pa pwedeng yung kung ano yung occupation mo pagdating dito, yun talagang ipipilit mo. What if wala kang mahanap na occupation na talagang yung gusto mo? Ang mangyayari, mababakante ka. Pagdating nyo po dito, pumapatak po ang metro nyo, marami kayong kailangan bayarang mga bills. Kailangan nyo ng panggastos, pangkain ninyo. So, alam nyo po, after ng 1 year at naka-apply na po kayo ng permanent resident at na-approve kagad, pwede na po kayong umalis sa trabaho nyo at maghanap na kayo ng trabaho ninyo na talagang gusto nyo. Na ipasok doon sa inyong occupation na hinahanap. Doon sa inyong experience talaga. Well, in my case naman po, kita nyo naman kahit papano, kahit naman tayo ay 18 lang per oras. Kahit papano, yung pasok po namin tuloy-tuloy. Based on my experience po dito, since nag-start ako magtrabaho dito, umulan, bumagyo, magkaroon ng snowstorm, talagang tuloy-tuloy yung pasok namin. Kung nakita nyo naman kung gaano kalapit lang yung trabaho namin. Pag naglalakad kami, wala pang 1 minute na, dyan na kami sa trabaho. Kahit mag-snowstorm yan, pag nagbalot lang kami at nagbota, makakarating naman kami ng maayos. Kasi po yung mga baka, hindi siya pwedeng mababakante, na hindi pwedeng hindi gagatasan, magkakasakit po yung mga yan. Kaya tuloy-tuloy yung pasok namin. Yun lang po talaga may pagmamalaki ko dito sa trabaho kong ito. Kasi yung iba nga po, sabi nga po, ay farm jobs lang yan, nasa farm lang yan. Ang masasabi ko naman po kasi, yung sahod po dito, hindi mo kikitain sa Pilipinas, gaya nga na lagi kong sinasabi. Yung nasa Pilipinas kasi, ang ganda ng suot mo, naka-polo barong ka pa, etc. Nakapang-Amerikana ka pa, nakakurbata ka pa. Pero yung sahod po hindi sumasapat Kaya nga sabi ko dito, kahit papano, talagang nasusuportahan ko yung sarili ko. Ang totoo, napag-aaral ko din yung sarili ko. Yung anak ko, napag-aaral ko. Tapos, nasusuportahan ko yung family ko. Kaya talagang satisfied po ako dito sa kinikita ko dito. At the same time, may mga nakukuha tayong ganito. Yun nga po ang advantage kalimitan. Kaya lagi kong sinasabi sa inyo, bilang panimula na makapaghanap ng trabaho dito, kahit po farm jobs, yung sinasabi ng iba na mga nababasa kong comment, farm lang yan, kahit papano po, ito yung magandang stepping stone ninyo para makuha yung talagang hinahangad ninyong posisyon balang araw. Ngayon, kung magiging choosy pa kayo, talagang mahihirapan po kayo dito. Kasi yun po yung nagiging reason ng iba. May gaya nga nasabi ko, ilan na po yung mga nauna dito na ilang buwan, ilang linggo, hindi tumatagal, umiiyak. Kasi hindi talaga ito yung kanilang buhay na nakasanayan well, ako naman po, talagang laki ako sa kalye. Tapos yung mga ganitong klaseng mga bukid, naglalaro kami dyan. Minsan nga nilalapitan namin yung mga baka dun sa amin sa Lucena. Kasi sa likod namin may mga palayan dun Tapos nilalaro-laro namin. Kaya kahit paano, hindi ko naman inaasahan sa ganitong klase ng trabaho ko mapupunta. And pinagpapasalamat ko kay Lord na kahit paano, nabigyan tayo ng chance ng makapagtrabaho sa ganitong klase ng trabaho na talagang sabi ko, ito'y isang malaking blessing na ibinigay ni Lord para kahit paano makasurvive tayo sa araw-araw nating pamumuhay. Well, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Hope na nagustuhan nyo itong ating today's episode. At least kahit paano may idea kayo sa buhay naming mga dairy farmer dito sa Canada. Okay, lalabas muna at mag-grocery tayo. So don't forget to subscribe, share, and like this video para po may idea kayo sa buhay namin dito bilang isang dairy farmer sa Canada. See you guys sa next vlog. I love you all. God bless. Bye-bye.